Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Ako si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. At sa araw na to, ang topic ko ay Warning to Cristina Conti, Walang EGK. At inilahad ko yon dito sa aklat na to. Honestly, yung EGK na pinapalabas nyo, Cristina Conti, ay isang kasinungalingan, propaganda lang yan ng mga dilawan, na galit kay Tatay Digong na inilahad ko dito sa aklat na to. Ipinahayag ni Jesus ang katotohanan na templo ng Diyos, ng Holy Spirit, ang katawan nating mga tao at tayong mga tao hindi nabubuhay para sa ating sarili lamang. Sinabi ni Jesus na ating parangalan ng Diyos sa ating katawan. Ang aking katawan ay templo ng Holy Spirit at ako bilang tao hindi nabubuhay para sa aking sarili lamang. Ang Holy Spirit na nasa aking katawan ang siyang tumawag sa akin para gawin ang aklat na to para magbahagi ng katotohanan sa buong mundo at ibahagi sa buong mundo ang ebanghelyo ng Diyos na si Jesus ay espiritu at bugtong na anak ng Holy Spirit na inilahad ko sa aklat na to. At ang misyon ni Jesus ay hulihin ang bawat espiritu ng tao, yung kaluluwa ng tao, na tanggapin ang katotohanan sa mga aral niya, na ang katawan nating mga tao ay sagradong tahanan, templo ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit lang na nanaan sa katawan nating mga tao ang siyang dapat lang nating sambahin na ating Diyos at amang espiritual. Sa banal na kasulatan, ipinahayag ni Jesus, huwag niyong tatawaging Ama ang sino mang tao sapagkat iisa lang ang Ama at yaon ay ang Amang nasa langit. Sinabi ni Jesus, mag-ingat sa mga bula ang propeta na nakasuot ng abitong puti na animoy tupa ngunit ang puso nila ay sa halimaw. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Sa banal na kasulatan, ipinagbabawal ng Diyos ang sumamba ka sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan. Dahil yan ay kalapastanganan, pamumusong sa Holy Spirit na siyang nananahan sa katawan nating mga tao. Dahil ang katotohanan, ang gumigising sa ating mga tao, na ipinahayag ko dito sa aklat na to, ay ang Holy Spirit na siyang nananahan sa katawan ni Jesus, nananahan sa katawan nating mga tao, at hindi ang mga rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan ng mga pari na silang mga bulaang propeta, na kumakalaban at lumalapastangan sa Holy Spirit. Honestly, tama si Tatay Digong nang sinabi niya na tanga, na stupid, at walang common sense ang Diyos ng mga pari. Dahil ang katotohanan, ang Holy Spirit lang ang siyang Diyos na gumigising sa ating mga tao. Marami akong nakakasagutan sa Facebook na lagi nilang sinasabi na si Tatay Digong daw ay walang Diyos at minura ni Tatay Digong ang Diyos. Dito sa YouTube, gusto ko ring ibahagi ang katotohanan na si Tatay Digong hindi nabubuhay para sa sarili lang niya. Ang katawan ni Tatay Digong ay templo ng Holy Spirit at ang Holy Spirit ang perfect God na siyang parating niyang kasama ang nagbibigay ng buhay sa kanya, ang siyang nagmura sa Diyos ng mga pari, na sinabi ni Tatay Digong na tanga at walang common sense ang Diyos ng mga pari. Dahil ang Diyos ng mga pari na sinasamba nila ay hindi ang Ama ni Jesus, hindi ang Holy Spirit na nasa katawan nila, kundi ang mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosa na dinala ng mga Espanyol. Honestly, ang ating bansa ay siyang lupang hinirang ng Holy Spirit ng Diyos na sinakop ng mga Espanyol noong 1521 nang dinala ni Ferdinand Magellan ang relihiyong Romano-Katoliko na siya ring nagdala ng rebulto ng Santo Niño. At dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa na dating malaya, puno ng pag-asa, ng liwanag at kapayapaan, ay namuhay sa kadiliman. Sinakop ng mga Espanyol ang ating lupang hinirang ng Diyos na ang totoong pangalan ni Maharlika. At binura nila ang pangalang Maharlika at pinalitan nila ng pangalang Pilipinas na isinunod sa pangalan ng Judas na hari ng Espanya na si Philip II na siyang nanakop sa ating bansa na protektor noon ng relihiyon ng Romano-Katoliko. Tayong mga tao kaya nabubuhay, tumiira dito sa mundo ay dahil sa
dahil sa presensya ng Espiritu ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit ang Alpha at Omega na siyang Ama ni Jesus, na parating kasama ni Jesus, na ipinahayag ko rin sa aklat na to. Yung topic na laging sinasabi nitong sina Cristina Conti, ng mga dilawan na galit kay Tatay Digong, ay walang katotohanan. Dahil honestly, nung panahon na yan, nung si Tatay Digong, kinakalaban niya nga yung mga adik eh. Kasi yung mga adik silang mga salot na nanggagahasa, pumapatay ng mga inosenteng tao, at maraming pamilyang nawawasak gawa ng droga. Kaya nagkaroon si Tatay Digong ng war on drugs na nakalahad din sa aklat na to. At yung mga tao na tumitiwalag na sa kanilang mga kasamahan para magbagong buhay, honestly, ang pumapatay sa kanila bago pa maging asset ni Tatay Digong ay yung mga kasamahan nila na inilahad ko dito sa aklat na to. Ang Holy Spirit ang nagbibigay sa akin ng buhay, ang siyang nagbigay sa akin ng karunungan at ng otoridad para magbahagi ng katotohanan. At ikaw, Cristina Conti, na impacta ka, na pinutukan ka ng lintik na hayop ka, hindi mo nalalaman na ang iyong buhay ay hiram lang sa Holy Spirit. At ang may pag-aari ng buhay mong demonya ka, na impacta ka, na nasa panig ng mga paring silang mga bulaang propeta, na lumalapastangan sa Holy Spirit, ay ang Holy Spirit. Hindi mo may tatago, Cristina Conti, ang katotohanan. Dahil ang Holy Spirit ang gumigising sa iyo ay ang siyang Diyos na parating kasama ni Tatay Digong. At lahat ng ginagawa niyong pang-aapi kay Tatay Digong ay nakikita ng Holy Spirit na siyang Diyos na parating kong kasama, na siya ring Diyos na parating kasama ni Tatay Digong, na siya ring Diyos na may pag-aari ng buhay niyong mga impakto kayo na anak ng demonyong Judas na si Satanas na sinungaling. Cristina Conti, huwag kang magdiwang dahil hindi nyo nabigyan ng interim release si Tatay Digong dahil planado nyo yan. Pero itong sasabihin ko sa inyo, magtago na kayo kahit sa ampang lungga dahil huhulihin kayo ng mga anghel ng Diyos, ng Holy Spirit na nasa panig ni Tatay Digong, ng mga tao na naglalakbay sa Spirit katotohanan dahil ang Holy Spirit nananahan sa kanilang katawan ang magbibigay sa kanila ng otoridad para hulihin kayong mga kampo ng kadiliman na nagmamatas at nagmamayabang sa Holy Spirit. At ikaw, Cristina Conti, 10 ng iyong mga ICC judges na nakapaligid sa iyong putang inamong demonyo ka, ay malulupig kayo. Huhulihin kayo, bibigkisin at susunugin dahil kayo yung masasamang damo na kumakalabat, lumalapastangan, hindi lang kay Tatay Digong, kundi lalo't higit ay sa Holy Spirit na siyang Diyos na parating kasama ni Tatay Digong. Sa mga tanga at walang common sense na lagi kong nakakasagutan sa Facebook, na parati kong inuulit-ulit na sinasabi sa inyo ang katotohanan sa mga aral ni Jesus na templo ng Holy Spirit ang inyong katawan, ang ating katawan. At ang Holy Spirit lang ang Diyos na siyang amang espiritual, na siyang Ama ni Jesus, ang gumigising sa ating mga tao, ang dapat lang sambahin, ibigin ng higit sa lahat, at papurihan. At yung Papa ng Romano Katoliko na iniidolo niyong mga pare, na mga putang ina ninyong mga bulaang propeta kayo, hindi yun banal. Demonyo yun na kumakalabat, nagmamataas din sa Holy Spirit. Hindi nga alam ng putang inang Pope sa Roma, dyan sa Vaticano, na maging ang kanyang katawan ay templo ng Holy Spirit at ang gumigising sa kanya na nagbibigay ng buhay sa sarili niya ay hindi ang mga ribolto, santu-santuhan na kanyang sinasamba, kundi ang espiritu ng Holy Spirit na nanahan din sa kanyang katawan. Ang Pope ay katulad ko rin lang na pinahiram ng buhay ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nasa katawan ko, ang nagbibigay ng buhay sa akin ay ang aking amang espiritual na Holy Father na aking sinasamba at itinataas ang pangalan ay siya ring Ama ni Jesus. Narito na tayo sa huling panahon. Ang Holy Spirit na nasa katawan ni Tatay Digong ang tutulong sa kanya para makalaya siya at makabalik muli sa lupang hinirang ng Holy Spirit. Dahil ang lupang yan, na dating malait mapayapa, ay sinakop lang ng mga bulaang propeta ng relihiyon ng Romano Katoliko na dinala ni na Ferdinand Magellan.
Ang relihiyong Romano Katoliko ay kulto ng demonyo na sumasamba sa rebulto santo-santo Diyos-Diyosan, ay sa demonyong si Satanas nagpupuri at hindi sa Holy Spirit na siyang nag-iisang Diyos at amang espiritual na nagsugo kay Jesus na lumalang sa ating mga tao sa lalaki at babae. Cristina Conti, Leila de Lima, 10 lahat ng mga taong galit na galit kay Tatay Digong, Bongbong Marcos, putang ina mo, marami kang kasalanan sa Holy Spirit. Hindi mo pwedeng itago ang katotohanan sa Holy Spirit, Bongbong Marcos, dahil ang may pag-aari ng buhay mo ay hindi ang sarili mo, kundi ang Holy Spirit din na nasa katawan ni Tatay Digong na siya rin nananahan sa katawan ko. Mamamatay kayong lahat, kayong mga ulupong, na mga demonyo, Judas at traidor na kumakalabat, lumalapastangan sa Holy Spirit. At ang inyong kaharian ay mawawasak na. Bilang ng mga araw niyong mga demonyo, at uusigin na kayo ng Holy Spirit, ng mga tao na naglalakbay sa Espiritu at katotohanan, at ikaw, Bongbong Marcos, ang katigasan ng puso mo sa Holy Spirit ang magpapahamak sa'yo. Mamamatay ka, ang pamilya mo ay bibigkisin at susunugin kasama ng mga political allies mo na mga mukhang pera at mga magnanakaw. Saldi ko, huwag kang matakot dahil ang katawan mo ay sagradong tahanan din ng Holy Spirit. Tama ang ginagawa mo na tumalikod ka sa kadiliman at magbalik loob ka sa Holy Spirit na siyang Diyos ng hustisya, ng katotohanan at ng liwanag. Para ang iyong kaluluwa ay masalba at huwag mamatay gawa ng kasalanan. Dahil ang kasalanan ang naghihiwalay sa tao, kung kaya ang tao ay namamatay, ang katawan at kaluluwa at nahuhulog sa impyerno. Kayo, Leila de Lima, na nagdiriwang, at ikaw, Cristina Conti, na nagdidiwang at sinasabi mo na masaya ang Pasko, putang ina ninyo. Hindi na kayo sisikatan ng araw sa oras na hulihin na kayo, bigkisin at sunugin. Dahil kayong masasamang damo na nasa panig ng demonyong si Satanas na lulupigin sa tulong ng Holy Spirit na siyang Diyos na makapangyarihan. Tatay Digong, makakauwi ka sa ating bansa sa tulong ng Holy Spirit na siyang Diyos na parati mong kasama. Dahil ang Holy Spirit, ang Diyos lang na dapat nating parangalan, ibigin ng higit sa lahat at paglingkuran. At kayong mga pare na mga bulaang propeta na nasa panig ng demonyong si Bongbong Marcos, nasa panig ng mga dilawan, ni Leila de Lima, mga putang ina ninyo, tanggalin nyo yung mga abito nyo at yung inyong simbahan ng Romano Katoliko na dinala ng mga Espanyol ay susunugin at dudurugin na. Dahil ang Holy Spirit lang na nasa katawan nating mga tao ang dapat lang sambahin ng tao para maligtas ang kaluluwa ng tao at malupig ang kasalanan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!